ay tumayo sumandali at tayo po ay ipagpe-pray po natin yung darating na oras. Ano po? Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo. Sa umaga pong ito, Panginoon, inuna ka po namin, Panginoon. Higit sa lahat, at naniniwala po kami, O Diyos, ang lahat ng bagay na aming kakailanganin ay iyo pong ibibigay. Kinikilala po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, na makakapangusap sa amin. Kaya po, O Diyos, bigyan niyo lang po kami ng maliksing pag-iisip ng aming pusong bukas at, Panginoon, handang maglingkod sa iyo. Maraming salamat, aming Panginoon, at ikaw po siyang mahayag. Itago mo po ang iyong lingkod na tumatayo sa iyong harapan, Panginoon, at ikaw pong makita, Panginoon, at hindi po ang aking karunungan. Umaasa po kami sa masaganang biyaya mo, O Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, hindi po kami mabibigo. Sa iyo po namin binabalik ang papurit parangal, mataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. Sige po, hallelujah. Hallelujah. Kamayan po natin ang ating katabi. Ayan. Sabi mo sa kanya, Happy Valentine. Okay po. So, mga usher, yung marami pa pong upuan dito sa loob. Dito po kayo sa loob, dito sa loob. Upo kayo, upo. Sino ba usher sa labas? Pakipasok sila, pakipapasukin. Dito po, dito po. So, good morning once again. Salamat sa Diyos. Di po kayo nagsasawa sa akin. Ano po, na lagi po ako ang tumatayo. Andyan pa po ba kayo? Parang mas maingay kayo dyan. Okay, handa na po ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, importante ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pamagat po, although it was my favorite, one of my favorite chapter and verse sa Bible, at dahil paborito ko po ito, hindi pwede sa isang taon na hindi ko po siya may preach. Okay. At ang aking dalangin, Lord, bigyan mo ako ng laging bagong revelation. Nang sa ganon, hindi siya paulit-ulit na topic. So, salamat sa Panginoon dahil pinuyat niya po ako kagabi. Pinuyat niya ako kagabi. Although it was already prepared 1 week na magiging preaching ko ngayon. Pero, salamat sa Panginoon dahil kagabi nakakapangusap siya ng marami pong ibig sabihin. Ano po? So, hindi po ako magpapakahaba dahil mamaya po gusto ko lang i-announce, mamaya po ay may group activities po tayo. Bago po ako mag-benediction. So, para nang sa ganon, hindi po umuwi ang ilan. Sabay-sabay tayong uuwi. Kalabitin mo yung katabi, sabi mo, sabay-sabay tayong uuwi. Ha? Sabay-sabay. Wala pong tatakas. Maglalagay po ako ng gwardiya dyan sa labas na wala pong uuwi kagad. Ha? Seryoso po. Naligo ka na rin lang, nagpaganda at nagpapogi ka na rin lang, tapos uuwi ka kagad ng maaga. Dahil kung di po natin ito gagawin, maobliga akong pabalikin kayo mamaya. Pero hindi na yon. Ano po, ngayon lamang ay gagawin na natin yung akma na gagawin natin. Alright, so meron po akong sana matapos ako ng 11:05. 11:05. Okay po. So, ang pamagat po ng ating tutungayan is sa Luke chapter 5. Binasa po kasi kanina at bumalik na po yung scripture reading. Binasa na kanina yung scripture doon sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. At ito po ang account na kung saan si Pedro ay hiniraman ng bangka ni Jesus at pagkatapos si Jesus nag-preach sa maraming tao dahil hindi siya, kumbaga nasusukol na siya at wala na siyang space. At pagkatapos, sa multimedia, lagyan nyo nga ng yung mga picture, mag-google nga kayo ng mga picture sa account na Luke chapter 5. Tapos mag-plus lang kayo ng ilan. Ha? Kaya ba yan? Kaya yan? Okay, singit nyo na lang para mas madali po kasi yung picture. Okay po ba yung boses ko o rest lang ka sa mga ng konti para hindi ko masyadong kainin yung mic? Ayan. Check. Sa Family Day, lalagyan natin ng video okay, no? Para yung mga kumakanta, hindi makakanta ng Christian song, baka magaling sa contemporary song. Ha?
Hahanap tayo ng mga Birit King at saka Birit Queen sa family day natin. Ano po? Alright. Nakaka-excite tong family camp natin. Alright, so simulan na po tayo. Ang kwento po ng hiram si Jesus dahil wala na siyang space, kailangan niyang makapag-preach sa maraming tao, hiniram ang bangka ni Pedro. Na si Pedro ay nagliligpit na lang ng lambat kasi nga magdamag, walang huli. So dahil walang huli, nagliligpit siya, hiniraman siya ng bangka. At pagkatapos nangaral ang ating Panginoon, habang nangangaral si Lord ng pagpapala, ano kaya ang pakiramdam ni Pedro na nandun siya sa bangka, na nanlulumo dahil walang huli? Alam niyo naman, yung walang huli, ang hirap umuwi ng bahay na walang huli. Parang ganito, ang hirap umuwi ng bahay nang walang sweldo. Swelduhan ngayon pero wala kang sweldo. Bakit walang sweldo? Kinain ng ATM ang ATM card mo. Ang sakit nun. Di po ba? So, si Pedro nagliligpit na lang dahil walang huli. So, medyo may kalungkutan, hiniraman pa siya ng bangka. Pagkatapos, sinabi ng Lord, kinikwento ko po para praise, ha? Sinabi ng Lord, dalhin mo sa dakong malalim. Dalhin mo sa dako roon. Okay po? So, inutusan pa si Pedro at nagsagwan uli para dalhin si Lord sa mas malalim na lugar. At pagkatapos, sinabi ni Lord, sige, ihulog mo ang iyong lambat. Kaliligpit ng lambat, sabi ni Lord, ihulog mo yung lambat. Nag-react si Pedro. Ito yung nilabel ni Pedro ang pangyayari. Sabing gano'n ni Pedro, Lord, magdamag kaming ng isda. Sa English, we toiled all night. Parang ilang gabi na walang huli si Pedro. Ilang gabi na. Pero we caught nothing. Wala kaming nahuli. Ang nahuli namin, wala. Sino rito ang madalas makahuli ng kawalan? Yung makahuli ng kawalan? Walang pagkain, walang almusal, walang panlon. Sino madalas makahuli nun? Marami na hindi nagsasabi. Tingnan mo nga yung katabi mo. Parang siya topic natin ngayon. Madalas makahuli na wala. Si Pedro madalas makahuli ng wala. So, nagdepensa si Pedro at kinikwento niya yung bagay nito. At pagkatapos, may magandang sinabi si Pedro. Sabi ganun ni Pedro, ngunit, eto ang maganda, game changer. Ngunit, dahil sa sinabi mo. Ang hirap nun, no? Kung ikaw ang lalagay kay Pedro, professional si Pedro. Magaling na mangingisda si Pedro. Pagkatapos, papayuhan ka ng isang karpintero. Di po ba? Professional at pagkatapos, papayuhan ng isang karpintero. Pero tingnan po natin ang game changer. Sabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi mo. Tapos, kadugtong ng talata, I will let go down of the net. Hindi lang yung, dahil sa sinabi mo, tapos nagaling lang, teka mo na, magdamag, hindi pwede, walang huli. Tapos, umaga na, ang madalas mangisda, gabi yan eh. Tama, Brother Ricky, maraming isda pag gabi. Pero yung araw, broad daylight, walang nangingisda at nag-ahagis ng lambat, broad daylight. Madalas walang huli pag gano'n. Ano po? Pero dahil sa sinabi mo, at pagkatapos sabi ni Pedro, sabi ng talata, I will let go of the net. Maganda po yung word na, I will let go. Sabihin mo nga sa iyo, I will let go. Napapansin ko po, ang pagpapala para po sa inyo ay nandyan na. Wala lang kayong panalok. Wala lang kayong lambat. Kaya hindi mahuli-huli ang pagpapala. Kaya ang nahuhuli natin ay puro kawalan. May sikreto si Pedro papaano manghuli at papaano manghuli ng mga imposibleng bagay. So pagkatapos tuloy ko po yung kwento, nagulat si Pedro dahil itong kanyang nahuli is a net breaking, a boat sinking
net breaking and boat sinking na blessing. Ano sa Tagalog yun? Makasira ng lambat at makapaglubog ng bangka ng pagpapala. Sino gustong ganon? Sino gustong ganon na kailangan niya ng 4 na bangko para ilagay yung kanyang pera? Sino kailangan ganito na total, tayo naman ay hindi na dumaan ng lambat kasi ganun kabilis na puno yung lambat at saka yung bangka. Picture nyo, buti pa yung isda andang magpakamatay para sa Panginoon. Samantalang ang tao napakahirap hulihin para dalhin lang dito sa church. Tingnan mo yung katabi. Ikaw talaga ang topic ngayon. Magkakaroon po tayo ng once a month na everybody's birthday. Ano yon? Once a month, dapat meron kang akay na dala rito sa Panginoon. Either it is family member or a friend of your family na dadali mo rito. Isang beses lang sa isang buwan. Subukin naman natin na mangangala yung MC rito. Meron po tayong bisita. Sandali lang po. Ang haba ng listahan ng bisita natin po ngayon. 40 po sila. Dahil lahat ay tumugon. Dahil pagkatapos ng preaching na ito, itutulak po tayo ni Lord na maging fisher of men. Amen po? Amen po? Handa ka na ba? Salamat sa dalawa. Okay, number 1. Ano po ang nakita ko rito? Ano po yung mga puntos na nakita ko rito sa mga talatang ito? Number 1. Okay. Bigay ko muna yung title. No? Catching fish to catching fork. Forks. Catching fish to catching fork. Okay po? Kaya ito po yung topic ko kasi gusto ko pong ang hulihin po natin yung pinakamahihirap. Hulihin. At madala natin sa Panginoon.
Yung mga pagkain, pangangailangan, saglit lang yan kay Lord. Alam nyo ba, isang favorite verse mo lang, kayang tapusin lahat ng problema mo. Nakapansin ko po yan. Isang verse, kung isang gift lang ay kayang tapusin lahat ng problema mo, well, may good news ako sa'yo. Isang verse lang, kayang tapusin ang problema mo. And ano yung favorite verse mo ngayon na talagang sasabihin mo sa Lord ngayong umagang ito? Lord, di ba sinabi mo, Panginoon? Amen po ba? Kasi ang ating key verse dito, dahil sa sinabi mo. May verse kang sasabihin ngayon kay Lord. Lord, dahil sa sinabi mo, dahil sa iyong mga latay at saka bruises, kami ay pinagaling ng Panginoon. Dahil sa sinabi mo, Lord. Pangawakan mo yun. Amen po? Dahil kapag ganito po ang sinasabi, binitawan ng hari ang kanyang mga pananalita, hindi babalik ang kanyang salita nang walang mapangyayari. So, you have your request already. Dahil meron kang verse na ibibitaw sa Panginoon. Okay po? Diretso na po ako. Number one, question. Number one. How do we respond in Jesus? Babato po muna ako. Nalilito ako, nagmamadali kasi ako. Okay. Meron muna akong tanong sa inyo. Question number one. Flash mo nga na question number one. Andiyan ba? Question number one. Para mas kita-kita. Papaano ka tumutugon sa pinag-uutos ng Diyos? Ayan. Papaano ka tumutugon sa pinag-uutos ng Diyos kung may mga balakid sa buhay mo? Paano ka tutugon? Sagutin niya na personal ha. Paano ka tutugon sa panawagan ng Diyos kung may mga balakid sa buhay mo? Gandang tanong yan. Number 2 question. Ihanda ko lang po kayo para dun sa mga puntos. Number 2 question. What do you do when you lack evangelistic skill? Paano yan, Pastor? Hindi ako marunong mag-akay. Hindi ako marunong mag-share ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi kita nire-require na mag-share ng salita ng Diyos. Pero yung ikwento mo, yung karanasan mo sa Panginoon, madali yun. Amen? O babawan pa natin, yung i-chismis mo, yung buhay mo kay Lord. Madali yun, di ba? Hindi pa rin. Yung habang nagme-milk tea kayo, bago maubos yung milk tea, magkukwento ko lang ng karanasan mo kay Jesus. Madali yun, di ba? O yun. Ngayon, paano kung wala kang evangelistic skill? Wala kang kakayanan? May alternative ka naman. So, anong bagay natin gawin? Anong dapat natin gawin ngayong umagang ito? Ay turuan tayo ng expert. Nakalimutan siguro ni Pedro, kasi sinasabi ko po kanina, si Pedro kasi naglalagay ng mga label. Lord, magdamag na kaming nanghuli. Wala kaming nahuli. Lord, nagliligpit na nga kami. Alangang huli. Lord, ilang gabi na, wala pa rin kaming huli. Alam niyo yung mga label na yan? Na minsan, nakalimutan ni Pedro, sino ba ang may-ari ng lahat ng bagay? Si Jesus. Sino may-ari ng isda? Si Jesus. Sino may-ari ng mga pangangailangan natin? Si Jesus. Kaya bang ibigay ni Jesus bilang may-ari? Yes! Siya nga may-ari eh. Lahat ng pinoproblema natin ay kayang ibigay ng ating Panginoon. So kung wala po tayong kakayanan, magpaturo po tayo sa expert. Hindi lang expert, kundi siya yung may karapatan sa lahat ng ating mga pangangailangan. So dediretso po ako sa punto na dapat po natin gawin. Unang point. Look for ways to teach God's Word. Humanap ka ng paraan na ituro mo ang salita po ng Diyos. Sa loob muna tayo ng tahanan. Gusto ko pong kausapin ang mga lalaki at ang mga nanay. Taas nga po ang kamay ng mga nanay. Ayan, madami. Nanay. Okay? Okay? Taas ang kamay ng lahat ng mga tatay. Okay. Meron akong sasabihin verse. Okay po. So, sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, 5, and 7. Deuteronomy chapter 6 verse 4, 5, and 7. Eto, kakausapin ko po muna mga tatay. Mga lalaki. Lalaki.
Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 7. Nak, may Tagalog ba? Kaya bang itagalog to? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Okay, verse 6. This commandment, verse 6 muna. These commandments that I give you today are to be on your hearts. On your hearts. Yung mga kautusan nito ay dapat nasa inyong mga puso. Verse 7. Ito, matindi. Mga tatay, ito po ang verse 7 para sa inyo. Impress them. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Tandaan nyo po, when you sit at home, kapag kayo yung mga nakaupo sa loob ng tahanan, and when you walk along the road, kapag kayo'y naglalakad, namamasyal, when you lie down, and when you get up. So, mga kapatid, tandaan nyo po ito ha. When you sit, mga tatay, together with your family. When you walk together with your family. When you lie down, humiga kayong pamilya. And when you get up, kayong pamilya. So, ano pong meron? Mga tatay, dapat po meron tayong matinding responsibilidad in bringing and teaching them the Word of God. Basahan niyo po sila. Kung hindi man basahan, magpatotoo kayo sa kanila. Kung hindi man patotoo, magkwento kayo para sa kanila ng salita ng Diyos o ang buhay ninyo sa piling ng Panginoon. Di ba parang ganito? Si Brother Ray ay ikikwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang naranasan habang nagchichichat sila, habang nagmemeryenda sila ng kanilang anak. Di ba napakaganda nun? Si Brother Nino, kikwentuhan niya ang kanyang anak na gitarista. Alam mo nak, dati muntik na ako maging gitarista. Kaso naging barbero ako. Pero kikwento ni Nino, yung kagandahan ng alam mo nak, mapalad tayong pamilya kasi nasa Lord tayo. Di ba napakaganda na yung tatay at yung anak ay nagkakwentuhan? Hindi lang kwentuhan, kapag naglalakad, kapag umuupo, kapag hindi siya makaporma dahil sa dami. Siguro ayan yung pangpang, tapos dagat na to na dahil ang daming sumusunod, basahin niyo yung talatang yan, ang daming sumusunod sa kanya, so nasisiksik na si Lord. And lumalapit na yung mga tao dahil sobrang superstar na ng ating Panginoon nun. So nakita niyo si Pedro nagliligpit, pero kasi kailangan niyang ipangaral ang mabuting balita. So siya ay gumawa ng paraan para ang salita ng Diyos ay mapakinggan. Mga tatay, gawa tayo ng paraan para ang salita ng Diyos ay marinig ng ating pamilya. Pwede po kayo mga tatay magbitaw ng isang verse na pagbubulayan yung lahat. O isang himala, kwento ng ating Panginoon na pagbubulayan yung lahat. Amen po ba mga tatay? Ang tema pa naman ng Bonjera kayo, uplifting a biblical family. Kailangan gumalaw-galaw tayo mga tatay dahil hindi man tayo magaling sa cellphone, hindi man tayo techie, pero pagdating ng salita ng Diyos, walang techie-techie dyan. Amen po! Mga tatay, ilabas ang tapang! Okay, seryoso po ako mga kapatid. O mga nanay, kinakausap ko po kayo. Sabi mo mga nanay, Happy Mother's Day. Anong talata naman po ang para sa mga nanay? Proverbs chapter 29 verse 15. Nako, maganda ito. Proverbs chapter 29 verse 15. Ayan. Disiplina at pangaral
hatid ay karunungan. Mga kabataan, makinig din kayo ha. Ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Nako, ulitin natin, Pastor. Pakiulit. Maganda yan, maganda yan. At para sa nanay, nandito yung mga anak. Makinig po kayo. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Walang sumagot na kabataan. Ngunit, ang batang suwail sa magulang ay kahiyan. Alright, ganito lang ang interpretation yan. Pag hindi mo dinisiplina, hindi ka nagpangaral, nanay, kahihiyan mo yan. Kahihiyan ng magulang yan. So, anong ibig sabihin? Gagawa ka talaga ng paraan, katulad ng unang puntos natin, na ang salita ng Diyos, ang disiplina, ay maipangaral sa atin pong mga anak. Andyan po ba mga nanay? Pastor, hindi nakikinig yung aking anak. Mga kapatid, galingan mo kasi yung, huwag kang, alam yung pangaral mo wala sa lugar. Magandang mangaral habang kumakain. Habang nagpapamerienda. Akala nyo yung pangaral pag late na dumating, hindi po gano'n ang magandang pangaral. Hindi ka mapapakinggan yan. Pameriendahin mo yan. O anak, kain tayo ng belekoy. Bago maubos yung belekoy. Hindi yan makaka-react. No? Ang kunat eh. Tapos, dun mo siya pangaralan. Yung okay yung kanyang kondisyon. Tama ba, Ma'am Jane, na yung receptivity ng tao depende sa kondisyon niya? Hindi pwedeng ang init ng ulo, no? Yung pala, nag-away sila ng girlfriend niya, tapos no, binangayan mo rin. Magandang, umanap kayo ng magandang timing. Amen po? Di ba yung mga binibitay, pinapakain mo na? Di ba? Kasi nga, hindi ko naman sinasabing bitayin yung inyong anak. Ang sinasabi ko, may tamang proseso. At kahiyan daw yan ng magulang. Kahiyan ng magulang. Okay po? So sana, ang unang puntos natin nakapang-usap. Ano yung unang puntos ko po mga kapatid? Okay? So ang point number 1 ko ay, look for ways to teach God's Word. So si Jesus, gumawa ng paraan to teach God's Word. Actually, target niya talaga si Peter. Alam mo yan, sumisegue lang si Lord. Oh, wait. Pero muna. Pero galing to si Lord eh. Alam mo kung mga style sa marketing strategies, kunin nyo yung biblical marketing, magugulat po kayo. Tinatarget niya marami, pero isa lang talaga ang pinopokus niya. Ganyan ang marketing. Sa sales, mga kapatid, bigyan ko kayo ng marketing background ha. Sa sales, kung magbebenta ka, ganito ang ratio. Sa 100, isa lang ang bibili. Nakakapagod, di ba? Pero kapag determinado ka, hahanapin mo yung isa sa loob ng 100. Hindi ka mapapagod, kakabenta sa 100 katao kasi target mo doon, isa lang. Hindi dahil gusto mo benta kagad. Hindi, sa marketing mga kapatid, talagang kung target mo mabenta 10, 100 ang aalukin mo doon. That's marketing. Si Jesus, merong crowd. Pero target niya si Peter. Dahil alam niya si Peter, pag napasok niya ang buhay ni Peter, dahil sanay ito sa marketing, sanay ito sa panghuhuli, sanay ito sa kawalan. Sanay sa kawalan, laging wala. Nako, target yan para maglingkod. Kaya yung mga laging dumadanas ng kawalan, ikaw na nga ang hinahanap na road. Sabi mo yung sa iyong katabi, ikaw na nga yun. Maganda tong topic na to. Ano? Okay. So point number 2, na nakita ko po rito. Obey God's word despite obstacle for blessing. Obey God's word despite of obstacles for blessing. Totoo po ba na maraming balakid sa mga ginugusto natin? Amen? Gusto mong magtrabaho, gusto mong kumita, pero wala kang trabaho. Gusto mong mag-apply, wala kang pamasay. Dugtong-dugtong eh. No?
May pamasahe ka naman, wala namang ma-applyan. Hindi mo mahuli-huli. Kumbaga yung frequency niya. Tapos, minsan naman, ang hirap maghanap ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka naman, naghahanap ka naman kung ano-ano. No? Nung nagkatrabaho ka, naghahanap ka ng ibang lilipatan. Minsan gusto mo nang mag-resign. Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Gusto, ang dali-dali natin mag-resign. Now, listen to this. Dapat, kahit may obstacle, kahit may hadlang, kailangan sundin natin yung sinasabi ni Lord. Ano ang hadlang kay Pedro? Ito yung sinasabi ko po. Nilelabel ni Pedro, ito yung standard. Magdamag akong nanguli. Ako mangingisda, ikaw karpintero. Magdamag na akong nanguli, wala nga akong mahuli. Ang nahuli ko, puro wala. Gabi-gabi na lang ako, walang nahuhuli. Gabi-gabi na lang, wala. Ang hirap magligpit ng lambat ng walang laman. Na ang tanging meron puro mga sabit na, alam niyo yung mga sumabit lang, mga kahoy, mga dumi, na naglilinis-linis ka pa ng gano'n. So malungkot po yung kalalagayan ni Pedro. Nung umalis si Pedro, puno-puno ng pag-asa. Yung kanyang asawa, di ba? Puno-puno ng pag-asa yung pag-lunch ni Pedro. O parang pag-lunch ng mga mister natin, parang alam mo, dahil sahod ngayon, pag-uwi niyan, may dala na yan, pambili ng gatas, pambili ng diaper, pambayad sa tindahan, ganito, pambayad ng Meralco, pambayad, uuwi siya. Eh pagkatapos si Pedro, wala pong huli. Hindi ka makauwi-uwi. Kaya ang gagawin mo, ligpit ka lang ng ligpit. Amen? Okay po? So, nilelabel niya. Alam nyo, marami tayo mga labeling na nakikita na nakakatawa. Halimbawa, sa kalsada, di ba? Diyan sa Alabang, bawal tumawid, may namatay na dito. Di po ba? Tapos, meron naman doon na nakalagay yung scooter, pag ginamit mo to, sigurado aandar ka. Ano ba namang mga commercial ito, no? Di ba? Yung bang, yung lagay ng bata, yung stroller, bago tiklupin, alisin muna ang bata. Kailangan mo bang ipaliwanag? Siyempre, alisin mo yung bata. Pero bakit nilalagay? May mga commercial na gano'n. May mga commercial na gano'n. May mga label, may mga branding. Na eto ang magaling. Oh, nag-sale ngayon ang mga ilaw, mga kapatid. Pag hindi mo nakita yung short comment doon na size, halimbawa, ang pinipicture tapos, di ba, uso to ngayon, andyan ba kayo, mga marketing, yung mga nagtitinda? Ang nakalagay sa picture, eto yung presyo, 100 pesos lang yung cellphone. Wow! Sale! 100 pesos yung cellphone. Hallelujah! Umorder ka kagad. Hindi mo tinignan, yung pala yun, nabiktima rin ako eh. Doon, pag nilagay mo sa basket, magre-reflect doon kung anong bahagi ng cellphone yung 100. Either yung cover, pwedeng yung pang-lamination. May isang tao kong kilala, umorder ng cellphone, 100 pesos. Ang dumating sa kanya, alam nyo, cellphone holder. Ina-assemble pa. May kulang pang tornilyo. Handa naman akong magkamali. Pero yun nga lang, mga kapatid, nadadala po tayo ng iba't ibang label. Sale ngayon, mura ngayon. Napapabili ka nang hindi mo naman siya kailangan. O mura itong mga tools na ito, halimbawa, yung mga riveter na ito. Eh, ang problema, hindi mo naman kailangan ngayon ng riveter. Sa susunod pa, pag nagpa-third floor ka, sa kailangan mo ng riveter, napabili ka na ngayon. Di na bawas ngayon sa budget mo. Mga kapatid, maraming nabibiktima ngayon ng mga Shopee. Amen po? Diyan ba kayo? Nabibiktima ng wala yung anak mo, ikaw magbabayad ng Shopee nila. Ng Shopee ng mister mo. Ng Shopee ng kapitbahay mo. Hindi lang Shopee, may Lazada pa. Di po ba? So, nabibiktima po, taas ang kamay, o wag nang magtaas na pala ng kamay. Umamin na lang yung mga nabibiktima ngayon. Hindi mo naman package, hindi mo naman Shopee, pero ikaw ang nagbabayad. Ano po? So, nalilabel po. Alright.
So si Pedro, nilabel niya si Lord, pinaliwanagan niya si Lord. Nakalimutan niya yung kausap niya may-ari ng isda. Di ba? Lord, wala. Wala. Karpintero ka lang. Walang mahuli. So lahat ng balakid ay kanyang ginagawa. Now, tingnan po natin yung paliwanagan nila. May napansin lang po ako ilang mga paliwanagan doon. Okay, 5 minutes lang ako. Sabi ni Pedro, Master, I have toiled all night, but I have caught nothing. Okay, etong maganda kay Pedro. Yes, wala akong huli, but I will call you Master. Lord. Alam niyo yung translation na ginugol ko yung salitang master. Ang salitang master ay to stand over ayon sa Greek word na epistata. Epistata. Ang ibig sabihin, master. Ang ibig sabihin ng master, commander of a ship. Parang ganito po, mga kapatid. Ako ang may-ari ng ship, pero ikaw yung commander. At dahil sa sinabi mo, ako ang may-ari ng ship, pero ikaw yung mas pinakamagaling. Kaya dahil sa sinabi mo, ihulog ko ang lambat. Ang tawag doon, epitata. Epitata. Ano po? Ano pa ang napansin ko rito, mga kapatid? Marami pong mga bagay, na alam niyo ba na ang Diyos kaya kang pagpalain kahit masalimuot ang sitwasyon mo? Babasa po tayo ng talata, Genesis chapter 15, verse 6. God can bless you even no fish in daylight. Na kahit tanghaling tapat, na ang sasabihin ng iba, walang mahuli, pero dahil lang may-ari, ang nagsabi, susunod ka talaga. Genesis chapter 15, verse 6, mga kapatid. Ano sabi doon? Okay. Genesis chapter 15, verse 6. Hello. Okay. So, dito na lang. Minsan mabilis yung Bible no? Okay na ba? Pagkarahan tuloy ako. Okay. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Simple lamang po. Maniwala ka, pag naniwala ka sa Diyos, makikredit sa yan bilang katuwiran mo. Di ba may pangangailangan ka? Maniwala ka sa Diyos, at kapag naniwala ka, makikredit sa yan bilang katuwiran mo sa Diyos. Marami kasi tayong mga pangangatuwiran. Lord, kasi ganito marami akong bayarin. Lord, alam mo naman, busy ako paglinggo. Alam mo, daming inahanda. Titiklupin mo pa yung mga anak mo bago ka umalis. Hindi po ba? Marami tayong mga kadahilanan. Pero alam nyo ba na kapag nanampalataya ka sa Panginoon, meron kang credit. Alam nyo yung mga credit? Kautangan? Hindi. Yung mga privileges as righteousness before the Lord. Kaya nga, yung isa sa credit ng kapag inuna mo ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nag-a-add. Nagbabalyo siya sa buhay mo. Kaya si Pedro, mga kapatid, okay, kahit broad daylight, kahit liwanag, kahit anong label, kahit by your experience, wala nang mas gagaling pa sa may-ari. Kahit ikaw ang pinakamagaling na technician, kung yung tatanungin mo naman, siya mismo ang nag-create ng Apple, wala kang mapangyayari. Siya yung may-ari. Alam niya, bago niya likayin ito, may warranty at may guarantee ito. So, mga kapatid, naging credit kay Pedro nung sabi niyang, dahil sa sinabi mo. Tama po ba? Sabi mo nga sa iyong katabi, maniwala ka, kapatid. Yung paniniwala niya, nagiging katuwiran natin sa Diyos. Kaso pag nagreklamo ka ng nagreklamo,
Si Pedro, alam nyo, ganito po ang technique, no? Pwede ka namang magreklamo, pero bandang dulo, naniniwala ka pa rin. Amen? Yung pwedeng magreklamo, pero bandang dulo, maniniwala ka pa rin. Pero sabihin mo na lahat ng dahilan mo, pero bandang dulo, Lord, dahil sa sinabi mo, Lord, may verse akong alam. Sabi mo, Lord, sa verse na ito, cha. Okay? Okay po. So, itong si Pedro, mga kapatid, naranasan niya that God can bless him even daylight. Okay? Okay, may isa pa po. Alam niyo si Lord, laging nagyayaya. Nung sinabi niya, halik kayo. Alam niyo sa Biblia, ang daming salitang come. Basahin niyo lahat ng come sa Bible na sinabi ni Jesus, magugulat po kayo. At may nabasa po ako sa Isaiah chapter 55 verse 1. Nang Greek word na salita nito ay halak. Ibig sabihin, to walk. To walk. Okay? Pag sinabing to walk, it will cost you nothing. Alam niyo yung mga imposibleng bagay, libre. Maniniwala ka lang. Lahat tayo kasi nasa society tayo ng marketability society, yung market side. Laging ang mundo po natin, laging market. Binibentahan, magbebenta, nagke-create ng demand, nagsusupply. So ito po yung mundo talaga natin. Ano po? Pero sabi na Isaiah 55 verse 1, ini-invite po tayo. Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no ulitin natin. And you have no, yung mga walang pera. Sino walang pera? Tapos, come. Nagyaya na naman. Come na nga yun muna. Come uli. Buy and eat. Come, buy wine and milk. Without money and without cost. May isang invitasyon si Lord na libre. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lilibre ka ni Lord ngayon. Walang babayaran, lumapit ka lang sa Kanya. Libre ba lapit, Pastor? Libre po. Bakit? Even salvation ba, Pastor? Yes, ang salvation ay libre. Bakit? Kasi binayaran ng buo ni Jesus. Yes, totoong libre ang kaligtasan dahil binayaran niya ni Jesus, kaya ka na libre. Amen po. Kaya po, mga kapatid, may imbitasyon ng Lord. Ay, napakarami pang Matthew 11:28, sabi nga, halikayo, kayong mga napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at pagpapahingahin ko kayo. Hindi gusto ng kapahingahan. Sabi nung nagpatotoo kanina, yung kanyang anxiety was converted when she worshiped the Lord our God. Diba ang sarap ng ganun pakiramdam na alam mo, by the end of the day, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kaya nga pag andyan na yung mga naka-orange na uniform, ang kwelyo, at pagkatapos babanggitin ang apelyido mo, Yepes, titignan yung resibo mo, pagkatapos nakalagay si Judith. May Judith lagi, Judith. Tapos over Judith. Tapos nakahanda na yung kanyang flies. Di ba? Matataranta ka ngayon. Di ba? Mga kapatid, alam nyo, minsan dadaan ka sa ganon. 2 buwan na nakikipagpatentero ka sa bill. Pag naputol, babayaran mo lahat. Ang sarap ng pakiramdam kapag bayad ang lahat. Parang kahanapin mo yung mamumutol. Come on! Putulin mo na. Alam mo, may bill ka, may panangga ka eh. Alam niyo po, mga kapatid, tayo po kasi, si Lord na, alam niyo anong nangyari? Nabaliwala natin ito. Kaya tayo nagsasuffer ngayon. Umamin na po. Nabaliwala natin po. Yung pangangaral ng salita ng Diyos sa ating pamilya, nabaliwala po natin ito. Kaya medyo meron kahihiyan na nangyayari sa pamilya natin. Pero hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi pa huli ang lahat.
Alright, number 3. Last. Last point. Follow the master teacher in catching men. Ito na po. Ito yung ibig sabihin ng net breaking and boat sinking na blessing. Sabi ko po kanina, madaling manghuli ng isda, iuutos siya ng Panginoon. Pero sa totoong karanasan natin, mahirap manghuli ng tao. Marami na tayong in-invite, pero tanggi ng tanggi. Paano ba manghuli ng tao? Paano ba mag-invite ng mga tao? Paano kung madadala ang maraming tao? Siyempre, sino magtuturo? Si Jesus. So, ayan po natin, makinig tayo kung ano ang gagawin ng Diyos kay Pedro para makahuli ng maraming isda. Nangyari po ba ito? Yes. Marami pong pinagdaanan si Pedro. Pero pagdating ng Book of Acts, unang preaching pa lang ni Pedro after the day of the Pentecost, mga kapatid, 3,000 were saved. Hallelujah. Sabi ng Acts chapter 6 at saka chapter, madaanan lang ng kanilang mga anino, gumagaling sa karamdaman. Amen po ba? Tapos natatakot, naging threat na sila sa Roman Empire dahil grabe, dumadami sila na dumadami. Kahit i-persecute, dumadami sila na dumadami. Hindi mo pakainin, dumadami sila na dumadami. Ikulong mo sa kulungan, naboborn again yung mga nakakulong, nasisira yung mga kulungan. Listen to this. What God can do sa isang taong duwag, sa isang taong takot, sa isang taong laging wala. Laging walang huli. Ano ang kayang gawin ng Diyos to transform a certain person to become a powerful person because of the power of Christ? Makinig po tayo. Na-neglect natin ang maraming bagay. That's why we suffer. Pero ngayon, hindi na po tayo papayag. Narinig natin ang salita ng Diyos. Nakita natin yung account ni Pedro, how God used him. How God used his life. Mga kapatid, the Lord is inviting us. Ano ang sikreto, mga kapatid? To catch men. Number 1, a broken and contrite spirit. Nang makita ni Pedro ang ginawa ni Lord, sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Tama yung pinakamagandang preaching sa Bible sa Matthew chapter 5. Yung ang mapalad. Mapalad ang mga taong broken dahil makikita nilang paghahari ng Diyos. Nakita po, listen to this, nakita ni Pedro ang kanyang kawalan, ang kanyang kadustahan, ang kanyang kapalpakan sa harapan ng Panginoon. That's where the start para nang sa ganun, gamitin ka ng Panginoon. Iyon po ang pinakasimula para gumawa ng himala, para gamitin ka ng Diyos sa buhay nito. Una, makita mo ang pangangailangan mo sa Diyos, katulad mo na isang wasak ang puso. Broken. Listen to this, lahat po tayo tinawag ng Panginoon, nagsimula sa brokenness. Hindi po tayo nagsimula dahil pinagpala tayo ng pinagpala ng Panginoon, kaya ka pumunta sa Lord. Hindi po. Marami po sa atin, alam ko po yung storya ng buhay nyo, dumaan talaga sa masalimuot na kung saan maging dahilan para tumawag ka sa Diyos. Amen po ba? Very remarkable sa pamilya ng Yepes ang church na ito. Dahil hindi pa man, wala pa yung church dito, ilang aksidente na nangyari dito. At hindi nila nagulat nila na malayan, at dito pala itatayo yung simbahan na kanilang mamahalin at pagpapahalagahan. Di po ba? Very meaningful po yung journey ng bawat Christian life po natin. Kasi nakita natin, along the journey, ang daming struggles. May muntik nang mamatay, tinaningan na ng doktor, nawala yung bagan, lumitaw yung baga, tapos may mga anemia, may mga muntik nang maghiwalay, tapos inaayos ng Panginoon. Yung pamilya natin, walang direksyon, nagkaroon ng direksyon, sunod-sunod yung mga namatay sa mga mahal sa buhay natin. Pero salamat sa Diyos, nakilala po natin ang ating Panginoon. Amen po. At ito yung sinasabi ko po, mga kapatid. Tignan natin yung sinasabi ng Lord. Nagsisimula siya sa brokenness. At doon tayong lahat tinawag ng Panginoon. Wala po tayo may pagmamalaki
kundi dahil sa biyaya at habag lang ng Panginoon. So brokenness is the key in the presence of Jesus. Maganda pong pasimula. Kaya kung ikaw ay broken, and sabi ng Bible, hanapin nyo yung verse na yun, the Lord is near to those who are broken-hearted. Hanapin nyo nga anak sa Google nyo nga, the Lord is near to those who are broken-hearted. Malapit ang Diyos. Sana hindi natin mamiss kapag tayo nabo-broken heart, hinahanap ka ng Diyos, malapit ang Diyos sa iyo, katagpuin natin siya. Ang problema, hindi natin matagpuan ng Panginoon. Sabi ganun, Psalms 34 verse 18, the Lord is close, sabi nyo nga close, to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Durog. So ang pinakamagandang gesture to qualify you to become a fishers of men, di po ba, is being broken in the sight of Jesus. Of course, lalapit ka sa Panginoon, alam mong ang tanging pwedeng gumamot sa isang karamdaman na hindi kayang gamutin ng anumang medisina, na hindi kayang gamutin ng anumang psychologist, na hindi kayang gamutin ng anumang specialist. Alin po yun? Yung kasalanan at kadustahan po natin sa buhay. Thank God, dahil ang Diyos malapit sa mga katulad natin naging broken in spirit. Amen. Okay? So, sabi po ng Numbers chapter 12 verse 3, alam nyo kung pahambolan lang naman, si Moses po, sa Numbers chapter 12 verse 3, okay po? Now, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Grabe, may mas humble pa dyan. Sino ba si Moses? Mayaman yan eh, but yet he humbled himself. May posisyon yan, yet he humbled himself. Pwede na siya tumakas, pero alang-alang sa paglilingkod, yet he humbled himself. Indilid niya ang mga tao para lumabas sa tinatawag na Egypt, and yet he humbled himself and he relied on God. And sabi ng talata sa kanya sa Numbers, he was very humble among the many person sa ibabaw ng mundong ito. So, mga kapatid, brokenness is a sign, humility is a sign of brokenness. Magpakumbaba lang po tayo. Amen po ba? Okay? Mamaya, may basketball po mga kalalakihan. Excited na po ako. Magbabalik loob na ako sa basketball. Mamaya kung hindi ka man makashoot, wag kang masiraan ng loob. Ha? May pag-asa pa. Ano po? Okay? So, broken in the presence of God. Parang yung tourist. Alam niyo yung kwento ng isang turista na naglalakbay at pagkatapos sa kanyang paglalakbay, na marami siyang nasisita. Tapos, nagpagupit siya sa isang barbero. Itong barbero, maninita rin. Sabi nung barbero, ay, pupunta ka ng Dumaguete. Naku, pangit sa Dumaguete. Walang isda doon. Walang daing doon. Walang danggit doon. Tapos, naku, mahirap maglakad sa Dumaguete. Alam mo naman. Ganun. Tapos, malapit pa yun sa Siquijor. Diba? Ang daming negative. Tapos, may matutuluyan. Naku, walang matutuluyan doon. Walang mga mga hotel doon. Naku, puro negative yung barbero. Eto na. Nakarating na Dumaguete itong kapatiran, turista natin. Tapos, lahat ng kwento ng turista ay positibo, kabaligtaran ng kinikwento ng barbero. Sabi ganun ng barbero, may natuluyan ko. Ay, maganda yung natuluyan namin. 5-star hotel. May mga danggit ba ron? Ako nga kapatid, parang plaza yung tindahan ng mga danggit doon, tindahan ng mga daing doon. Ang mumura pa, sariwa, ang gaganda. O anong nakita mong negatibo ron? Sabing ganon. Isa lang, yung komento ng mga tao sa akin. Ha? Anong komento ng mga tao sa'yo? Pangit daw yung gupit ko.
kapangitan. Siya pala, marami palang kapangitan din na ginagawa. Ano po? Kaya po mga kapatid, broken, ayaan po natin kung tayo i-bash man tayo, okay na yan. Sabi mo nga, okay na yan. Sabihan ka na hindi maganda, okay na yan. Total, hanggang Facebook lang naman sila eh. Pero pag sinabi harap-harapan mo, pag sinabihan kang harap-harapan, ang pangit mo, hindi nila kayang gawin yun. Dahil kung pangit ako, anong tawag sa'yo? Halimaw. Kaya di naman, may matapang sa Facebook, ang Facebook lang. Maganda up close and personal. Ano po? Okay? Alright. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. Marami siyang sinasabi na kailangan natin sundin. At mahalaga po yung salitang, dahil sa sinabi mo. Amen po? Amen po ba? Now, sabi ko po kanina, ano ang verse meron ka na gusto mong itaas sa Panginoon dahil sa pangangailangan meron ka? At sasabihin mo sa Lord, Lord, dahil sa sinabi mo, and I quote, diba? Sabi mo, Lord, unahin lang kita, ibibigay mo ang lahat ng bagay. Amen po? Tumayo tayong lahat, subukan natin yon. Tumayo tayo. Awitan muna natin ang ating Panginoon, haranahin natin siya. Yung sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. I have never heard this song as beautiful as nung meron po akong kinakasal, tapos expected ko, wala namang, wala silang preparation na Christian song. Pero as I requested, pwede bang kantahin natin yung Diyos ka sa amin? Nagulat po ako kasi it was the only song that was prepared during that wedding. At nilagyan pa ng salo ng violin. Alam mo, worship song pa lang, it strikes everybody's heart. Kaya po sa umagang ito, pag sinabi mong Diyos ka sa amin, Lord, di ba sinabi mo? And then, saka mo sabihin yung mga suliranin meron ka. Can we close our eyes? O